Mas lalong nalagay ngayon sa alanganin ang relasyon ng Amerika at ng China matapos ang pagkakahuli ng dalawang miyembro ng US Navy na pinapasa ang mga sensitibong impormasyon tungkol sa mga planong militar papunta sa Chino. Nangyari ito sa magkahiwalay na lugar at pangyayari, pero naglagay ito ng lamat sa masyado ng masela na relasyon ng dalawang bansa. Paanong nangyaring nakalusot ang isang Chinese spy sa lugar ng mga Amerikano at bakit natagalan pa bago nila ito nahalata? Dalawang individual na parehong galing sa US Navy ang napatunayang nagtraidor sa bansa sa pamamagitan ng pagbigay ng mga military information sa People's Republic of China. Ang Assistant Attorney General ng Amerika na si Matthew G. Olsen ng Justice Department's National Security Division mismo ang nagkumpirma nito at nagsabing lilitisin ang dalawang relieved US Navy. Isa sa kanila ay si US Navy Sailor Jin Chiao Wei o kilala din bilang si Patrick Wei. Inaresto siya sa salang espionage pagdating niya sa naval base ng San Diego, California, ang home port ng Pacific Fleet. Base sa inilabas na impormasyon, si Wei ay naka-active duty sa amphibious assault ship sa USS Essex na nakaestasyon sa San Diego Naval Base. Mayroon siyang US security clearance dahil sa kanyang posisyon bilang machinist's mate, kaya may kakayahan itong makapasok sa anumang bahagi ng USS Essex. Ang isang amphibious assault ships kagaya ng USS Essex ay parang isang maliit na aircraft carrier na nagbibigay kapangyarihan at tumatayo bilang presensya ng US. Critical ang mga lokasyong ito sa US Navy dahil ito ang nagbibigay ng lakas sa kanilang hukbo kung saan man ang kanilang nakadestinong puntahan. Base sa formal na isinampang kaso kay Wei, nagsimula ang kanyang pakikipag-ugnayan sa isang intelligence officer mula sa People's Republic of China noong February 2022 pa. Ang hiningi ng kanyang kontak ay impormasyong tungkol sa USS Essex at iba pang Navy ships sa US. May pinasa pa daw talagang mga larawan, videos at mga dokumento sa Chinese intelligence officers na kontak niya. Ang lahat ng mga ipinasa niya ay sensitibong impormasyong tungkol sa mga US Navy ships at ang kanilang ginagamit na mga sistema dito. Itinago pa raw ng dalawa ang kanilang mga palitan ng impormasyon at binura ang mga ito pagkatapos makuha ang mga kailangang mga detalye. Puro umano encrypted na pamamaraan ng komunikasyon ang ginagawa nila. Nagsimula umanong magpadala ng mga larawan at mga videos ng Essex noong March 2022 hanggang sa araw na nahuli siya noong nakaraang August 2, 2023. Maigi niya umanong inilarawan ang defensive weapons ng mga amphibious assault ships ng USS Essex. Ipinagbigay alam niya din sa kanyang kontak kung saan ang mga lokasyon ng iba pang mga Navy ships. Ang kapalit ng pagtataksil ni Wei sa US ay daang-daang libong dolyares. Binabayaran umano ito sa bawat impormasyon na naipapasa niya. Ayon pa sa allegation ng mga otoridad sa US, noong June 2022 ay nagpadala si Wei sa kontak niyang Chinese intelligence officer ng humigit kumulang na 30 technical at mechanical manuals. Naglalaman ang mga ito ng export control warnings at mga detalyadong impormasyon tungkol sa pamamaraan kung paano patakbuhin at i-operate ang iba't ibang systems ng Essex at iba pang mga sakyang pandagat ng US. Kasama din sa ibinigay niyang impormasyon ay kung paano paandarin ang steering, ang mga aircraft at deck elevators at pati na ang damage at casualty controls. May nakuha pa umanong impormasyon ng US intelligence na kinumpirma ng contact ni Wei na halos 10 sa mga manuals na binigay niya ay malaki ang gamit. Ang pagpasa lamang umano ng mga ito ay nakatanggap si Wei ng $5,000. Noong June 2022 din ay hiningan din si Wei ng impormasyon tungkol sa bilang ng kung paano mag-training ang mga US Marines. Ibinase niya ito sa paparating na International Maritime Warfare Exercise noon at agad ding nagbigay si Wei sa kanyang kontak ng maraming larawan ng mga military equipment na ginamit sa training. Detalyado pa rin ang lahat ng ito. Pagsapit naman ng August 2022 ay nagdagdag pa si Wei ng 26 na technical at mechanical manuals na konektado sa power structure at ng operation ng USS Essex at ng iba pang barkong katulad nito. Naglalaman ang mga manuals ng technical data na napapailalim sa export controls
pawang mga critical technology ng US Navy ang kanyang mga pinakikialaman at ipinasa sa kanyang kontak. 2 buwan ang makalipas ay may mga ipinadala na naman si Wei sa kanyang kontak na Chinese intelligence officer. Sa pagkakataong ito, may mga dokumento at technical manual naman na nagsasalaysay tungkol sa layout at lokasyon ng mga departamento ng USS Essex, kasama na dito ang mga berthing quarters at mga weapon systems. Ipinalala ni Wei noong October 2022 ang lahat ng mga ito, pati na ang mga manual ng weapons control systems. Ang mga manuals na ito ay naglalaman ng export control data at tanging lisensyado lamang ng US government ang pwedeng magpalabas nito. Imposible umanong hindi alam ni Wei na nalabag niya ang International Traffic in Arms Regulations nang ipasa niya ang manual na ito sa kanyang kontak, gayong alam niyang wala siyang pahintulot na humawak nito. Umabot pa hanggang 2023 umano ang paghingi sa kanya ng kontak ng impormasyon, at sa pagkakataong ito ay ang overhaul at upgrades naman ng Essex ang hinihingi sa kanya. May mga hiningi pa itong partikular na mga blueprints na may kaugnayan sa modifications ng flight deck. Hindi naman binagi ni Wei ito at binigyan niya din ng impormasyon pati na ng mga repairs ng Essex na ginagawa pa din, pati na ang mga mechanical na mga problema ng mga ganitong uri ng mga vessels. Ikinagulat naman ng mga opisyal ni Wei ang nagawa nito nang napag-alaman ang lahat ng kanyang mga naipasang mga impormasyon. Ang isa pang US Navy na sinampahan na din ng kaso ay si US Navy Petty Officer Wen Heng Zhao o kilala din bilang si Thomas Zhao. Ang 26 anyos na Navy ay taga Monterey Park, California. Nakatakda siyang kasuhan sa harap ng Federal Grand Jury sa kasong receiving bribes in exchange for transmitting sensitive US military information to an individual posing as a maritime economic researcher. Ang kanyang kasabwat ay isa palang intelligence officer mula sa People's Republic of China. Nakadestino sa Naval Base, Ventura County sa Port Hueneme at katulad ni Wei, meron din itong security clearance. Nagsimula naman ang kanyang pakikipagsabwatan sa Chinese intelligence noong August 2021 na tumagal hanggang May 2023. Ipinasa umano ni Zhao ang mga sensitibong impormasyon kagaya ng non-public at controlled operational plans para sa mga large-scale US military exercise sa mga Indo-Pacific region. Laman ng mga dokumentong ibinigay niya sa kontak niya ang detalyadong impormasyon at timing ng naval force movements, amphibious landings, maritime operations, at logistics support. Kasama din sa kanyang ibinigay kapalit ang pera ang mga larawang kinuha niya ng mga electrical diagrams at blueprints para sa radar system na nakaistasyon sa US military base sa Okinawa, Japan. Pinagbilin ng kanyang kontak na itago ang kanilang ugnayan at siguraduhin na sinisira niya ang anumang ebidensya na makapagturo sa kanilang iligal na mga transaksyon. Kapalit naman ang lahat ng binigay niyang impormasyon ay pera na nagkakahalaga ng $14,866. Ayon kay US Attorney Martin Estrada ng Central District of California, ang pagpapadala niya ng mga sensitibong impormasyon sa isang kalabang bansa ay mariing nagpapakita ng kanyang pagtatraidor sa Amerika at sa kanilang konstitusyon. Mabusising imbestigasyon na ang ginawa ng 4 na sangay ng pamahalaan ng Amerika para masiguro ang impormasyon na makukuha nila kontra sa 2 Navy officers. Ito ay ang FBI Los Angeles Field Office Counterintelligence at Cyber Division Office, ang NCIS at ang IRS Criminal Investigation. Kompleto ang mga detalyeng nakuha nila at nagpapatunay ng pagtatraidor ng dalawa. Dahil naisampa na ang kaso sa federal court, didinggin ito sa magkahiwalay na korte. Sina Assistant US Attorneys John Parmley at Fred Shepard ng Southern District of California and Trial Attorney Adam Barry ng National Security Division's Counterintelligence and Export Control Section ang tatayo bilang abogado ng prosekusyon laban kay Wei. Sina Assistant US Attorneys Ana Martina Salik, Sarah Gerdes, Christine Ro, and Catherine Sedin ng Terrorism and Export Crime Section ng Central District of California at si Trial Attorney Adam Barry ng National Security Division's Counterintelligence and Export Control Section naman ang tatayong prosekusyon laban sa kaso ni Zhao. Naisampa man umano ang kaso ay nananatili pa rin silang inosente hanggang hindi nakakapagdesisyon ang Korte ng Amerika na sila nga ay may sala. Subalit seryoso ang kasalanang ito, nakatumbas na ng mga treason dahil nanumpa ang mga Navy officers na ito
Napoprotektahan nila ang kanilang bansa laban sa mga kaaway, pero nakuha nilang ibigay ang mga masiselang dokumento na naglalagay ngayon sa Amerika sa isang delikadong sitwasyon. Pero ayon kay Assistant Attorney General Matthew G. Olson ng Justice Department's National Security Division, nagpapatuloy ang Department of Justice sa paghahanap at paggamit ng lahat ng kanilang mga sandata para masiguro na mapipigilan ang anumang banta na galing sa China. At kung mayroon man umanong mga tao pang ipapadala ang mga kalaban kahit sa ang parte man ng mundo, ay maglalagay sa kanilang national security sa panganib at sinisiguro nilang mahahuli nila ito. Ang mga naaresto na lumabag sa batas ay patunay lamang daw kung gaano kaagresibo ang mga tao ginagawang mga kilos ng People's Republic of China para pahinayin ang demokrasya at takutin ang mga taong dumedepensa rito. Sa nangyaring ito, hindi natin alam kung gaano kalaki ang kailangang baguhin ng Amerika sa kanilang security system dahil nalagay na talaga sa kompromiso ang kanilang mga naval bases at mga tauhan. Isang malaking hampas ito sa kanila dahil sa matagal na panahon ay pinangangalandakan nila ang pagiging intact at secure ng kanilang seguridad, pero tumagal ng 3 taon na halos bago nila napag-alaman na nakuha na pala ng China ang kanilang itinatagong sekreto. Kung totoo man ito, mas matinik na talaga ang China pagdating sa pag-penetrate sa kalaban. Ibig ba nitong sabihin ay humihina na ang depensa ng Amerika? Kalam, anong masasabi mo sa ating nakamamanghang topic ngayon? Antayin kong sagot mo sa comment section. Huwag mong kalimutang i-like ang ating video at mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At siguraduhin na panoorin ang next videos na siguradong magugustuhan mo. Ito ang inyong Kalam na nagsasabing, knowledge has a beginning but no end.